Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo mag-start do sa part 2, anuhin ko muna, address ko muna yung video kagabi. I know crappy or shitty yung video ko kagabi kasi nga paangit yung mga kuha ng camera, yes. Ano pa ba yung problem doon? Nakakahilo yung camera. Tsaka pero wala akong magagawa eh. Kasi yung footage na inaasahan ko, masyadong madilim. Kaya ang ginawa ko, namili ako ng mga shots na at least kahit pa paano may maiintindihan kayo. Kasi ang malaking pagkakamali ko, may dala-dala akong selfie stick na may ang plan kasi nun, yung dala-dala ko selfie stick ay para sa ko lang, para sa mukha ko lang yung camera na yon. Then ang para sa harap, kasi marami kasi nagko-complain sa akin doon sa unang kuha ko before. Lagi daw nakatutok sa sahig yung camera. Unang-una kasi kadalasan pag madilim kasi yung... Hindi, tama naman kayo, hindi ko sinasabing mali. Kahit ako na napapanood ko, nakakabwisit kasi puro sahig halos yung kinukuha. kaya nga gumawa ako ng chest rig eh. Bumili ako ng chest rig para yung video ko dito, yun yung diretso lang ang kuha. Ngayon, i-explain ko kung bakit ganun na naman uli style ko. Unang-una po kasi lahat, yung footage dito sa chest rig ko, kadalasan madilim ang kuha, mabubwisit kayo pag napanood nyo. Then yung sa selfie stick ko, ang ano lang nun, ang role lang nun dapat, i-capture yung facial expression ko para maglilipat-lipat lang dun yung hindi nga ganun na nangyari. Nakalimutan ko yung isang factor kasi na yung ilaw nandoon sa selfie stick ko, yung ilaw nakatutok dito, yung camera sa harap, walang ilaw. Kaya no choice ako, ang nangyari, yung footage do sa selfie stick yung kinuha ko kadalasan. Ngayon, in-address ko na yung problema. Diba? Bumili na ako ng ilaw. Next time, kung may next time pa, kung may makikipag-collab pa sa akin. Nilagyan ko na ng ilaw sa harap para just in case na hindi ko na yung ako nakafocus na lang yung isang ko dito sa harap ko, at the same time yung footage na makukuha dito sa chest piece ko ay may ilaw na ng sarili niya, di ba? Then may mga nagko-complain doon sa video na masyadong gumagamit daw ng technical terms, yung mga milligaus. Need ko kasing i-explain to. Need ko kasi explain ano ba yung numbers na nakikita nyo dyan. Diba? Ano ba yung number na, ano ba yung meaning niyan? Hindi kasi basta sinabi, ay pumalo ng ganire, ng ganire. Alam nyo dapat kung ano yung unit of measurement nito. Dito makikita kung gaano katindi yung electromagnetic field. Ang unit nun, microtesla o kaya milligauss. Kaya, sige, gamit daw ako ng gamit ng term. Yun naman talaga anong tatawag ko. Then, may nagsabi pa doon, wag daw re-relyan. May nagsabi doon, paano ba yung pagkaka-comment niya? Tinatamad lang ako mag-pull out eh. Ang tindi ko daw, pati daw yung 600 pesos na hiningi ko pa daw sa sponsor. Kausapin nyo na lang si Rafi Medina tungkol dyan. Kung paano ako na-provide ng pati kay Flashlight Manila, kausapin nyo rin si Flashlight Manila kung paano niya ako na-provide. Diba? Nakakainis yung term na parang 600 na nga lang hiningi mo pa. At hindi to 600 men ha. 1.5k din ang bili ko dito. Siguro may ibang posting ka nakita na 600 pesos to. Oo, meron nga yatang posting, kaya lang sa local ako bumili para mabilis dumating. Kasi pagka yung mga mura na yun, sa international yun eh. Ang tagal pang hihintayin bago dumating. Tapos, ang sinasabi doon, kaya ka nga may EMF meter, tapos sasabihin mo, psychological lang yun na feel mong lumamig.
'Di ba? May sinabi kasi ako doon psychological lang yung yung paglamig. Pero may EMF meter daw ako. Ano pa daw silbi? Ganito kasi 'yon. Ang silbi ng EMF meter katulad nito, no? Dahil lang nga papakita ko sa inyo. Ang temperature, ilan ba ang temperature na nababasa nyo? Sana nakuha. Yeah, 30 degrees, no? Ang temperature. Tama, nakikita nyo. Tapos may minor reading siya na 0.6, 0.7 milligauss. Ito yan sa microphone ko yan nakaka-capture yung temperature tayo mag-focus. Ganito kasi yan. Kaya ako nasabing psychological. Halimbawa, ganito, no? 30 degrees, ulitin ko ulit. 30 degrees ang capture. Naging 31 na. Kapag sinabi ko dapat ang lamig ng pakiramdam ko, dapat makikita nyo dito, babagsak din yan. Let's say, naging 27 degrees siya or 25 degrees para mababalidate yung sinabi ko. Pag hindi nag-manifest sa temperature dito, yung naramdaman ko, ibig sabihin, psychological yun. Yun ang ibig ko sabihin dun. 'Di ba? Kaya sinabi ko na na psychological kasi hindi naman nag-manifest do sa instrument ko yung naramdaman ko Nagigets ba ibig ko sabihin? Tapos sasabihin sa akin, "Wag mong relayan 'yan. Tingin mo accurate 'yan, sa Lazada mo lang nabili 'yan." Wala namang kinalaman yun Kasi nga yung mga equipments din na binibenta sa Bambang na mga accurate din, may account na rin sa Lazada. For example, ganito yung mga thermometer na medical na nagbebenta kasi mga major medical suppliers na devices sa Bambang May mga account na rin sila sa Shopee at Lazada. Huwag yung sasabihin na porkit sa Lazada na-stereotype yung pang-test ng nanay ko ng ng blood sugar. Pag bibili mo sa mall yon, yung strips, yung bala, 'di ba? Sino may mga diabetes diyan? 'Di ba may strips na binibili? Pag binili sa mall yon, mahal. Sa Lazada, bibili ka lang ng bala nun. Nasa 500 lang yata yung isang pack na. Wala naman sa sa halaga Parang ganito lang yan, men, Magkano ba ang relo na binibenta sa Citizen? Yung Citizen na brand? Let's say, makakabili ka nun, o Casio. Makakabili ka, Casio 1,000 na relo. Kailangan ba bumili ka ng Rolex? Same lang naman ang time na binibigay nun Di ba? Pag 600 pesos ba, hindi na reliable? Kailangan ba 100,000 ang equipment mo para isang data lang naman yung pinoprovide Di ba? Hindi, siguro brand conscious si kuya or Yun lang naman, Pero the rest, katulad nung mga criticize ni Ma'am Grace Banto, naman yun? Katanggap-tanggap naman. Crappy naman talaga yung video, tsaka shitty. Pero I promise you, yung part 2, at least kahit papaano, may improvement ng konting-konti. Kasi ang nagawa ko ng technique do sa part 2 kasi, static camera, maglalagay ako ng static camera at the same time yung selfie camera ko. 'Di ba? Ito kasi yung nag-usap kami minsan ni Sir Riv dyan Ang mahirap kasi sa ghost hunting kasi, since gusto mo makagather ng evidence, let's say hawak-hawak ko tong EMF reader. Since gusto ko makagather ng evidence, dito ako magfo-focus. Yung focus kung paano ako makuna ng camera, hindi ko na nabibigyan pansin. Do sa part 2 nga ito gusto kong mapanood nyo yung part 2, kaabang-abang to. May time doon na may gumulong na bato. Na-realize ko lang na poltergeist activity yon nung ine-edit ko na yung video. Kasi nung time na yon, 'di ba? Focus ako sa karid ng EMF. 'Di ba? Doon sa nararamdaman ko, at the same time tinitingnan ko pa yung camera ko kung maganda yung kuha ko. Bigla may gumulong na bato sa harap ko. Ano 'yun, bato? Tapos hindi ko na pinansin. Inignore ko lang. Pero kung tutuusin, paranormal pala 'yon. Pero tinignan ko nung time na 'yon, hindi ko ito nag-debate pa kami dalawa ni Sir Rib na
Hindi, dinidibang ko eh. Sabi ko gano'n, baka mamaya nasipa ko lang, hindi ko ba nasipa? Kahit nga yung nasipa ko, yung bato na yun, hindi ko maintindi, hindi ko na matandaan eh. Kasi nga, masyado akong focus sa camera na daladala ko. Di ba, tinitingnan ko at dito sa EMF reader. Nagparamdam na sa harap ko, hindi ko na napansin. Mamaya, abangan nyo yun sa part 2. Makikita nyo yung scenario na yun. Medyo nang gilalas na nga ako nung napanood ko sa footage eh. Pero tinitingnan ko, sinipa ko ba? Yung movement kasi ng bato, yung the way siya nag-jiggle, palapit sa akin. Kasi kung sinipa ko yon, di ba? Ang force ko, kaya mo sisipain, dapat lumayo sa'yo. Pero yung galaw ng bato, nag-roll papunta sa akin eh. O, granting halimbawa, yun ay nalaglag lang, din nag-roll papunta sa akin. Dapat may maririnig ka mo ng bog, tapos sabay roll ng bato. Kung nalaglag man yun, ano? Pero nag-roll yung bato, papunta sa akin. Pero tinitingnan ko, hindi ba parang nasipa ko lang talaga to? Hindi eh. Kasi nung nag-roll yung bato, naka-steady lang ako. Dapat may micro-movement ako, naggaganon ako kung, or halimbawa, kaya nag-roll yun, naglalakad ako, nasipa ko. Pero steady lang ako eh. Nung nag-roll yung bato eh. Panoorin nyo na lang mamaya. Mamayang part 2. Diba? Pero hinihiling ko pa rin na i-debunk nyo pa rin. Baka mamaya, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Na pag ako yung nakakuha, magiging bias ako sa mga evidence ko. Hindi ko siya pwedeng i-debunk ng 100%. Kahit naniniwala kasi ako na paranormal yun eh. Diba? Ayokong panghawakan nyo yung word ko. Kasi ako yung gumawa nun eh. Gusto ko kayo ang mag-debunk nun mamaya, ha? Promise? Yan naman ang advocacy ko eh. Kailangan sa inyo dapat mangyari, manggaling, hindi sa akin. Kasi ako yung kumuha nun. Pwede kasing ang mangyari, although nagiging honest ako sa inyo, baka mamaya bias naman yung pag-iisip ko. Diba? Anyway, abangan nyo yun na yung bato na gumulong. Anyway, mga kababayan ko, pakibasa naman itong comment na to. Ito, nanonood ako ng video ni Sir Ed Calawag. Diba? Yung video ni Sir Ed Calawag, dali lang. Acid reflux. Wait. Okay, continue tayo. So, napanood ko yung video ni Sir Ed Calawag, yung tungkol doon sa ginamit niya yung music box, yung REM pad na sponsored din ni Sir Flashlight Manila. Di ba? So, na-utilize ng isang ghost hunter na sa mainstream. Ghost hunter ba siya? Sir Ed Calawag, ghost hunter ka ba? Or kung ano man ang tawag nyo kay Sir Ed. Paranormal researcher or investigator na si Sir Ed Calawag. Diba? Ako, kung tatanungin nyo, I do consider si Sir Ed Calawag na legit. Diba? Wait muna, dun muna tayo. Ano bang pagkakakilala nyo kay Sir Ed Calawag? Although na may criticism ako kay Sir Ed Calawag at the past. Diba? May mga videos yan before na natira ko na or something. Kasi anong nangyari doon, after ko siya matira, nagharap kaming dalawa at na-explain niya naman sa akin yung dapat talagang ma-explain. Diba? Yung ayon sa sa kaalaman niya. At tingin ko naman, na-check out naman lahat yon. Lahat ng mga concern ko kay Sir Ed Calawag. Diba? Now, yung mga sinasabi na totoo ba yan si Ed Calawag? Kasi yung ginagawa ni Sir Ed Calawag ay hindi na ipapaliwanag ng science eh. Kaya hindi ko masabi kung peke yun o hindi. Pero alam naman natin yung ginagawa ng ibang... kasi mamaya ang tatanungin nyo, bakit yung mga fake ghost hunter, alam mo naman na peke? Peke naman talaga eh. Yung magdamit ka ng white lady, tapos kunan mo at deklara mo na wala namang gano'n si Sir Ed Calawag eh. Kaya napapansin nyo, minsan tinetechnical ko na lang yung mga katulad ni Nick Banayo. Diba? Although na hate ko si Nick Banayo,
wala naman akong maipakitang solid sa inyo na solid na proof na maibibigay sa inyo na siya ay peke. Di ba? Maaring totoo. Kaya nga nagbase na lang ako doon na yung excuse me. Nagbase na lang ako sa pag-criticize ko kay Nick Banayo pagdating sa Bible. 'Di ba? Kasi ang kiniklaim ni Sir Nick Banayo na yung power niya ay galing sa Diyos. O dahil galing sa Diyos yung power niya, di umano, gagamitin natin yung mga nasusulat na galing sa Diyos para baliin yung sarili niyang logic. Pero kung sasabihin mo, peke ba yung ginagawa ni Sir Nick Banayo? O hindi ko alam eh. Wala akong mahanap na indikasyon na peke yun eh. Di ba? Pero does it mean ba na pinapaboran ko yun? Di ba? Tinechnical ko siya doon sa term na ginagamit niya na galing siya sa Diyos. Now, dito kay Sir Ed Calwag, same thing din. Ganito, may nagsasabi dyan, bawal din naman yung ginagawa nyo eh. Yes, bawal ang ginagawa namin ayon sa Bible. Bawal ang ginagawa namin yung pag-communicate sa dead, pag-ghost hunting. Bawal sa Bible to. 100%. Kaya lang, hindi mo pwedeng isumbat sa akin na bawal pala sa Bible, bakit ginagawa mo? Tao lang ako eh. Diniklara ko ba dito na maka-Diyos ako? Diniklara ko ba dito na ako ay sinasaniba ng Espiritu Santo? Or kung ano mga bagay na ako ay hinirang ng Diyos, mga ganyan? Dinideklara ko. Kung ako nagdideklara ng ganon, pwede nyo ko gamitin sa akin against yung Bible kasi yun ang basis ng faith eh. Pagdating sa belief regarding sa God the Father ng Christians, Bible ang basis eh. 'Di ba? Kaya pwede niyo gamitin sa Bible. Kung ako ay mere human lamang at mag-ghost hunting ako, hindi niyo sa akin pwede gamitin ng Bible kasi hindi ko naman dinideklara na maka-Diyos ako eh. Pero kung pag-uusapan natin, bawal ba sa Bible? Yung bawal. 'Di ba? Pag nanakaw, bawal din sa Bible. Inuulit ko, kinupitan ko rin na magulang ko. Ginawa ko rin, bawal din. Human ako eh. Choice kong gumawa ng mali. Or diba? Magkaiba doon kung halimbawa ako ay pastor dito sa harap nyo, then nag-ghost hunting ako. Yun, mali yun. Diba? Ay, hindi ko naman sinasabing mali din naman. I mean, kung ako ay nagpapastor dito, na ako ay sinasabi ko sa inyo na ako ay maka-Diyos at sumusunod lagi ako sa kagustuhan ng Diyos, gamitin nyo sa akin ang Bible yun. Kasi kinukontra ko na yung sarili ko eh. Nagigets nyo ba mga men? Yan ang inaano ko. Ang kinakausap ko dito yung mga kritiko, yung mga kritik na nagsasabi sa akin, hindi na tayo magdidebate, aminado ka naman ng mali yung ginagawa mo ayon sa Bible. Kaya nga, ang paggamit ng Bible ay applicable lang yan doon sa mga taong gumagamit sa Diyos. Diba? At doon sa Diyos ang ginagamit niya, yan ba ay saklaw ba na ba? Paano kung Muslim ako? Gagamitin mo pa rin ba sa akin yung Bible? Hindi pwede. Paano kung atheist ako? Diba? Hindi tayo doon, pwede maglaban doon kung Buddhist ako, kung 'di ba iba yung religion ko na hindi naka-base sa Bible, Baha'i faith, 'di ba? Hindi mo ko pwedeng anuhin diyan. Kaya nga itong ginagawa natin ay pag-iisipan din natin kung paano natin i-criticize. Katulad ng sinabi ko kay Nick Banayo, bakit ko ginamit ang Bible against sa kanya. Nakikita ko kasi sa background niya, may mga image siya ng cross. Catholic base siya kasi may rosary ako nakita sa background niya doctrine ng Catholic yun. At Catholic, Bible based sila. Di umano, sabi nila. Diba?
Kaya pwede kong gamitin ang Bible against sa kanila. At dinideklara ni Nick Banayo galing sa Diyos yung power niya. Well, pagdating dito naman kay Sir Ed Calawag, so far, wala pa naman ako nakikitang gano'n na siya ay nagpapanggap na Messiah or nagpapanggap na sinaniba ng banal na espiritu ng Diyos o whatever. Diba? Siya ay isang paranormal investigator. At trust me, nagamit ko na sa kanya against yung Bible. At sinasabi ko sa inyo, nahanapan niya ng loophole yun. Yung paggamit ko sa kanya against ang Bible. Kaya mataas ang respeto kay Sir Ed Calawag. Diba? Yung pagiging legit ni Sir Ed Calawag, for me, pasok siya sa pagiging legit. Unless na lang na may maipakita kayo sa akin na hindi ako aware na na-make ito si Sir Ed Calawag. For example, halimbawa, Bungo, may nakita akong video ni Ed Calawag na halimbawa lang to may lumulutang na object. At tingnan mo doon sa video, may sinulid yung object, may tali. Yun! Yariin natin si Sir Ed Calawag doon sa part na yun. Diba? Pero yung sa mga nakikita katulad nila Sir Shaman Tope, no? At base sa pagsama ko kay Sir Ed kasi, may mga dinideklara kasi si Sir Ed na hindi ko talaga ma-explain. Yung mga katulad ni Sir Shaman Tope, isa sa mga na ko doon sa videos niya. Pag sinasabi ni Sir Shaman Tope na meron doon, may nakita ako doon sa bandang dulo na something. Kahit sino pwede naman gawin yun eh. Pero yung sinabi ni Sir Shaman Tope na meron doon, tapos biglang tumunog yung REM pad doon sa tinuro niya, that's something. Iba yon. Maybe impressive sa akin yon. Maliban na lang kung makaka-come up kayo ng ng explanation doon sa nangyari. 'Di ba? Kay Sir Ed din ganon welcome naman na explanation. Ang isa ko sa kinamangha doon sa ginawa namin ni Sir Ed, yung pag kinakausap ang spirits, pumapalo yung EMF meter. Now, tanggap ko naman yung criticism ng iba, baka malay daw may bakal daw doon. Something like that, At na-appreciate ko, don't get me wrong, yung mga criticism nyo dapat, criticism ng matalino. Katulad nito, kahit against sa akin, wala nang problema kung against sa akin eh. Katulad nito, may nag-comment sa akin na yung video namin sa Clark ay scripted daw. Sabi niya. Natanong ko, bakit nasabi mo namang scripted, ma'am? Ang sabi niya sa akin, kasi daw, saktong-sakto, nung tumakbo ako, nakaabang na daw yung magvi-video. Well, para sa akin, matalinong comment yun. Ibig sabihin, may critical thinking yung nagko-comment na yun. Hindi sa akin offensive yung ganung bagay. Ibig sabihin, nag-iisip talaga yung viewer. Oo nga naman, saktong-sakto, nung tumakbo ako, may nakaabang ng camera, parang alam na yung mangyayari. Ganyan din ako mag-isip. Pero na-explain ko naman yun na habang nagvi-video ako doon sa loob, simultaneous, may nagvi-video na rin sa labas. Kung gaano kahaba yung video ko sa loob, ganun din siya kahabang nagvi-video sa labas ko. Habang nag-i-explore ako sa loob. Kaya nga pinakita ko dito yung buong video na yun eh. Na nag-i-explore ako sa loob until such time na tumakbo ako sa labas. At doon sa final cut, ang kinuha na lang nung nag-i-edit, yung yung video na lang na pagtakbo ko sa labas. Hindi na sinama yung syempre boring na yun eh. Hindi na ipapakita yun yung video ko na habang nasa labas siya, nandun ako sa loob na nagvi-video kami. 'Di ba? Yun yung So, dito na tayo sa main comment. Dito, may ako dito, meron sa akin ng pansin. Itong comment na to, sabi niya ganon, warning daw, wag na manood, sayang oras, puro lang salita. Walang ganap, salita lang ng salita. You see, men? You see kung paano nagiging standard ng ghost hunting dito sa atin.
Dahil sinanay ng sinanay yung mga audience sa palaging may nakikita, palaging na ano. Well, yung entertainment na nakukuha nyo doon, yung entertainment na nakukuha nyo doon sa mga fake ghost hunters, wala namang masama doon. Na-entertain naman talaga kayo eh. Aba, kahit ako din naman, halimbawa, kung may ipapakita sa aking video na nakikita na may apparition talaga, kahit ako may entertain din dun eh. Lalo na pag inaakala ko totoo yung napapanood ko. 'Di ba? May thrill ka nararamdaman dun eh. Kaya lang ang problem kasi dito, nasanay na lang tayo, naging culture na 'yan. Na kapag may nakikita ka, yun na yung legit. 'Di ba? Ito yung pilit naming binabago sa mentality ng mga nanonood ng pag-ghost hunting. 'Di ba? Wala na tong wala na tong touch ng reality eh. Para bang pag wala kang pag walang apparition yung mo, walang pagpapakita na multo dyan sa video mo, parang wag mo nang i-upload. 'Di ba? Kasi masasayang ang oras. Pero hindi nila naintindihan, dapat yung panoorin doon yung process. Yung pagkakaroon ng apparition, ng pagkikita, ng pagpapakita o pagpaparamdam, bonus na lang yan eh. Sa mga totoong ghost hunter, bonus na lang yan. Yan sanang maintindihan nyo na ang pag-ghost hunting kasi, hindi naman kailangan may magpakita. Kasi yun na nagiging standard eh. Kung ang pagbabasehin mo ay pelikula, syempre, gusto mo may makita naman sa pelikula. Pangit nga naman manood ka ng pelikula na puro daldalan lang ng daldalan, di ba? Kailangan may action. Ang problema nga, reality kasi ito eh. Itong tinapanood natin eh. Di ba? Sabing ganun dito oh. Ang sagot ni Sir Ed Kalawag, pasensya na po, kasi po ang content po ng aming channel ay documentary based on real events. Tunay na mga kaganapan, kaya mahalaga po ang testimony ng mga taong nakaranas. Hindi lang naman po ito ghost hunting or exploration. If ang gusto nyo po ay yung mga ma-action, meron naman pong gumagawa nito. Puro kalabugan. At mga multo nakita ang paa. Mga anino na pinahira ng mantika at uling. Ang layunin po ng aming channel ay magbigay ng awareness sa existence ng mga nilalang sa ibang dimension at sa mga hiwaga na hanggang ngayon ay nagaganap. Pasensya na po kung walang apparition ng mga black lady o white lady na galing sa ukay-ukay ang costume at mga nilalang na ang muka ay na-order sa online. Ang channel po namin ay layunin na tinupad at di nakabase sa basta makagawa lang ng content. Correct. 'Di ba? Yung alam mo yung basta nakagawa lang ng content. Kasi pagka ang layunin mo talaga ganito no. Pag ang layunin mo talaga ay gumawa ng content. Pag-iisipan mo kung ano yung magiging ng tao, magiging yung gusto ng tao ang iisipin mo. Kasi minsan gumagawa na lang ng video yung content creator para magustuhan ka ng tao eh. Yung para anuhin ka na. Para anong tawag dito? Gumawa ka na lang para talagang yung typical na sinasabi natin na for the views. No? Well, hindi naman masama yun eh. Yung maghangad ka ng view. Pero kung ang main goal mo ay magka-view na lang talaga, hindi na organic yung nanonood sa'yo. Yung parang sinusubo. Yan kasi yung ganyang culture kasi. Culture ng mainstream media. Culture ng mainstream media yan eh. Yung parang kailangan gumawa ka ng paraan para matanggap ka ng tao. Hindi yung natural na tatanggapin ka ng tao no matter what. Basta gusto mo yung ginagawa mo. Nagiging yung ibig ko sabihin? Yung ginugusto ko ng tao dahil ginusto mo rin yung ginagawa mo. Hindi yung ginusto ko ng tao dahil ang ginagawa mo gusto ng tao. Maybe magulo yung sinasabi ko, no? Pero
somewhere do sa words ko, I hope maintindihan niyo yung sinasabi ko. 'Di ba? Kasi yung hindi talaga biro yung gumawa ng ganitong uri ng content. Unang-una, ang mga kalaban mo pag paranormal ang content mo, ang kalaban mo diyan mga skeptic talaga. 'Di ba? I-scrutinize ang video mo. Kailangan handa ka doon sa mga ganong bagay. Kaya lang sana yung magki-criticize sa inyo, ipinapaliwanag kung ano yung bakit mo nasabing peke. Na-discuss ko naman na yan eh. Hindi yung basta sinabi lang peke yung video mo. Paano mo nasabing peke? Basta peke, 'di ba? Hindi yung basta may katulad noon nakalimutan ko na anong channel ba 'yon yung nag-react do sa video namin ni Sir Ed. Ang sabi niya ganon, yung nakita ko daw doon fake daw 'yon. Kasi tao lang daw ni Sir Ed Calawag 'yon, yung sumilip sa bintana. O sige, granting na tao ni Sir Ed Calawag 'yon. I-explain mo naman sa akin kung paano naging tao ni Sir Ed Calawag 'yon. Para maintindihan ka naman. Yes, baka tama ka kasi nung time na nasa loob ako nung Clark, hindi ko naman talaga alam yung nangyayari sa labas nun. Malay ko lang ba kung nag-utos si Sir Ed Calawag na oy pumunta ka doon sa gilid, sumilip ka kunyari kay Bungo para matakot si Bungo. Parang ganun. Pero ako, honestly talaga, sa part ko, walang scripted dun eh. 'Di ba? Pero pagka kila Sir Ed Calawag, hindi ko masasabi kasi hindi naman nila ako kasama. O let's say, totoo ka nga na tao ni Sir Ed Calawag yung sumilip doon. 'Di ba? Sana mag-explain ka kung bakit. Hindi yung basta, hindi, tao lang yun eh. 'Di ba, men? Dapat may logic behind kasi nakita ko, halimbawa ganito, no? Kasi nakita ko nung una do sa anggulo ng video ni Ed Calawag, kompleto pa sila eh. Then nung pumasok ka, kulang na ng isa. Mga ganun man lang sana. I mean, 'di ba? Dapat na nababack upan nyo rin yung criticism nyo. Hindi yung basta peke yan eh. 'Di ba? Kasi nagtataka nga ako eh pag sa mga idol nyo, hindi nyo pinapansin yung mga ganyang bagay. Pero pag sa amin, nagiging matalino kayong sumuri. na Anyway, mga kababayan, abangan niyo yung part 2 medyo nag-improve naman kahit papaano yung video. Hindi naman siya kasing basura nung part 1 ko. At abangan niyo yun yung parang may sumipa na bata. Anyway, mga kababayan ko, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.